Okay, magandang araw po, 'no. Ngayon po is October 3. Papakita ko po sa kanila yung isa sa mga features na nagustuhan ko dito sa ISP billing na ginagamit ko, 'no. Gusto ko kasi natin mangyari, isang tingin mo lang makikita mo na kung sino yung mga client na hindi pa nakakabayad o sino yung client na naka-due sa araw na 'to. So, gano'n. So, ang gamit ko ngayon is Android phone. Ayan, so pwede po siyang magamit kahit sa anong gadget basta naka-synchronize po sa Google Calendar, yung calendar ng gadget nyo. So i-open natin, so yan po makikita nyo na lahat po ng mga pangalan ng client na nandiyan dyan is hindi pa po nakakabayad. Ngayon is October 3, so yan po, yung October 3 natin na date is wala ho naka-due. Ibig sabihin, dalawa lang ho ibig sabihin yan, maaaring yung mga client na due ng October 3 is bayad na o wala ho talaga tayong client na due ng October 3. Ganon din po yung October 2. Okay? Kung makikita ninyo, para makita nyo lahat, so ito po yung mga yan. Yan, October 1. So, ito yung mga client na hindi pa nakakabayad ng October 1. So, dito pala may inform mo na, makakagawa ka na ng action kung anong gagawin mo, i-remind mo sila, i-text mo sila, i-chat mo sila o ano mang gusto mong gawin. At least nakita mo na agad kung sino pa yung hindi nakakabayad na client mo. So, lipat tayo sa ibang date. Ganon din dito sa October 4. Ayan, October 5. Ngayon, matatanong ninyo yung paano sir yung wala pang ibang, yung mga date na wala pang laman. Okay, nakaset po kasi yan. Ibig sabihin, pag wala pang laman yan, hindi pa na-generate yung bill. Ang generation ng bill sa akin, sinet ko po siya. Anyway, nasa sa inyo yung kung kailan nyo isa-set. Pero sa akin, 1 week before due date, nag-generate na yung bill. So, ganun po. So, dapat itong AGIS, yung AGIS wala ho tayong client na for due ng October 10 ng tuwing AGIS, kaya wala hong laman yan. Ganun po siya. So, ibig sabihin, 7 days before due date, meron na po siyang bill. Nano-notify na ho si client na generated na yung bill niya, pwede niya na ho makita at pwede na ho siya magbayad. Ganun po yon. Ngayon, 7 days after due date at hindi pa rin siya nakakabayad, i-inform din tayo ni system na kinakailangan mo na siyang putulin. Isang click mo lang, lahat ng mga hindi bayad, disconnected na yon. Ganun po siya kadali. See? Ayan po siya. Pansinin natin yung September. Ito, may ilang pangalan ng September na hindi nakakabayad, pero karamihan ho dyan with agreement po yan. Kung bakit hindi pa sila bayad, ay may agreement po kami yan. Ganun po. At yung iba dyan, malamang naputulan na po. So, ganun lang. So, ganun lang ho siya kabilis. Kitang-kina mo na kung sino yung mga client mo na hindi nagbabayad. Yan. So, makakagawa ka ngayon ng action kung anong dapat mong gawin. Yun lang. Maraming salamat.